Magandang hapon, narito na mga balita sa inyong PRTV News Break. Ipinagtanggol ng Malacanang si Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela laban sa mga inaabot niyang pamabatikos. Sa panayam sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, sinabi ni Pala sa press officer, Undersecretary Claire Castro na bilang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard, hindi dapat rendahan si Tariela kung ang kanyang mga pahayag ay tungkol sa operasyon at pagtatanggol sa karapatan ng Pilipinas at dagdag pa niya ito'y basta't hindi lumalabag sa batas. Gayunman, binigyang diin ni Castro na hindi dapat panghimasukan ni Tariela ang usaping pulisiya dahil ito ay sa Department of Foreign Affairs na. Kasi si Commodore Tariela, spokesperson siya for the operations. So kung ang mga sinasabi niya naman ay hindi naman polisiya, patungkol sa operasyon, at ito naman ay hindi lumalabag sa batas, hindi naman dapat rendahan. Diba? Kasi kung ang ipinagtatanggol din naman niya ay karapatan ng Pilipinas, not going beyond the laws, so hindi naman siya dapat tigilan. Binueltahan naman ni Presidential Communications Officer Undersecretary Claire Castro ang pahayag ni dating spokesman Harry Roque na nagtatanong umano kung may colostomy bag sa tagiliran ang Pangulo. Sa panayam sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, sinabi ni Castro na malinaw kasi ang pagkakaiba ng nagtatanong at ng niintriga. Nagsisinungaling din si Roque at talagang may pakahulugan naman ang sinasabi niyang tanong. Maging si Vice President Sara Duterte, hindi pinalampas ni Castro ng sabihing palaging fake news ang inilalabas ng pangalawang Pangulo at ayaw malaman ng taong bayan ang katotohanan sa kanya. Sagot ito ni Castro sa paratang ni VP Sara na nagdudulot umano ng kahihiyan si Castro bilang tagapagsalita ng Office of the President. Naniniwala si 3rd District Congressman Franz Pumaren na overloaded ang lumubog na MV3 Shocker Steen sa bahagi ng karagatan ng Basilan. Sa panayam sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, sinabi ni Congressman Pumaren na kung siya ang tatanungin, maraming mga na-rescue ang wala sa manifest. Ang mas masakit pa ay may ibang mga bangkay na kasama sa lumubog na barko ang hindi na makita ng kanilang pamilya. Sinigundahan ito ni Captain Noemi Cayabyab, ang tagapagsalita ng Coast Guard. Mahigit 50 na ang nakumpirmang patay sa insidente. Ang mahirap kasi sa nangyayari ngayon, in fact, ni-raise ko yung point na yan, hindi natin alam kung ilan ang actual talagang na-disgrasya o namatay. Bakit? Because maraming hindi kasama sa manifesto. Yun. So imagine kung ilan yung mga hindi nasama sa manifesto na hindi mabibilang o hindi na makikita ang kanilang mga katawan. Sa ibang balita, inaasahang muling tataas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sinabi ni Department of Energy, Oil Industry Management Bureau Director Rodela Romero, maaring madagdagan ng humigit kumulang 95 centavos per liter ang gasolina, 10 centavos per liter sa diesel at 25 centavos per liter sa kerosene. Napapag-usapan na rin lang ang mga sasakyan. Inanunsyo ng Metropolitan Manila Development Authority na suspendido ang number coding sa Martes, Pebrero 17. Ayon sa MMDA, ito ay dahil sa pagdiriwang ng Chinese New Year na isang special non-working holiday. Sa mga dumadaan sa break-up o yung nag-iisa sa araw ng mga puso, may paalala ang ating Health Department. We got you and you can call a friend. Inilabas ng DOH ang anunsyo ngayong buwan ng pag-ibig sa mga nag-iisa o nagsisimula ang paghilom, hindi sa nag-iisa dahil maaring tawagan ng NCMH hotline para may makausap. Handa man ang kausapin ng mga dumaraan sa pagsubok sa pag-ibig o may gusto lang makausap ngayong Valentine's Day. Ayon sa DOH, laging bukas ang Hotline 1553 para sa mga may gustong makausap, kahit usapang puso pa yan o kahit anong problema.
At yan ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV News Break. Live kami sa free-to-air, Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Prime Media. Abangan ang mas komprehensibong balitaan sa Arangkada Balita mamayang 5:30 ng hapon. Ako po si Maan Macapagal. Magandang hapon.